Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 6 na pinaghihinalaang miyembro ng NPA nasawi sa engkwentro sa Negros Occidental. Chinese spies nakapasok sa bansa sa pamamagitan ng Pogo ayon kay Senator Risa Hontiveros. Ilang government officials pinapayuhan umano ang mga illegal na Pogo na magpanggap bilang BPO company. Mga pulis na rumisponde sa bypass operation sa Sultan Kudarat pinarangalan ni PNP Chief Marbil. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. 6 na pinaghihinalaang miyembro ng New People's Army o NPA ang nasawi sa engkwentro sa pagitan ng mga sundalo sa kanto ni Negros Occidental ngayong araw. Ayon kay Lieutenant Colonel J. Javines, tagapagsalita ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, naganap ang bakbakan ng mga sundalo mula sa 47th Infantry Battalion at nasa 10 armadong rebelde pasado alas 4 ng umaga sa sitio Pugon sa barangay Gatuslao na tumagal ng 45 minuto. Sinasabing kasapi ng Southwest Front ng Committee Regional Negros ng CPP-NPA, ngunit di patukoy ang pagkakakilanlan sa 6 na nasawi. Na-recover sa encounter site ang 5 M16 rifles, 2 AK-47 rifles at 1 baby Armalite. Wala namang nasawi sa panig ng militar. Isiniwalat ni Senator Risa Hontiveros na nakakalap ng impormasyon tungkol sa mga espiya umano ng China na nakapasok sa bansa sa pamamagitan ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS. Sa kapihan sa Senado Forum ngayong araw, sinabi ni Hontiveros ilalahad nito ang hawak niyang impormasyon sa huling Senate Panel on Women's hearing sa iligal na aktibidad ng POGO sa November 26. Kaugnay nito, ibinunyag din ni Hontiveros na ilang government officials umano ang nagpapayo sa mga illegal na Pogo na magpakilala bilang business process outsourcing firms para maituloy nila ang kanilang operasyon. Ito ay sa kabila ng pagbaban sa Pogo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bisa ng Executive Order number 74. Yung mga sumbong sa amin ay may mga government officials pa na nagpapayo sa kanila ng mga ganun. Bago na lang kayo ng porma, at least legally, bilang mga simpleng BPOs lamang. Pero nakatago sa loob nun ay mga POGO operations. Hindi man ito matukoy kung sinong mga opisyal ang nasa likod ng sinasabing kalakaran. Nagbabala naman ng senadora na itigil ang nasabing paratang at kukonsulta umano ito sa kanyang legal team para mapag-usapan ang pananagutan ng mga opisyal na mapapatunayang sangkot dito. Pinarangalan ni Philippine National Police o PNP Chief General Romil Francisco Marbil ang ilang PNP Drug Enforcement Unit personnel para sa kanilang ipinakitang katapangan sa matagumpay na bypass operation sa Barangay Simuay, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte noong November 15, 2024. Ginawaran ni Marbil ng medalya ng sugatang magiting at medalya ng kadakilaan sa 2 sugatang police officers para sa kanilang ipinamalas na kabayanihan at pagganap ng kanilang tungkulin sa kabila ng panganib sa kanilang buhay. Bumisita rin ang PNP Chief sa libing ni Police Colonel Isaac Kurt Sipin para makiramay sa kanyang mga naiwang kaanak at mahal sa buhay. Ginawaran din si Sipin ng medalya ng kadakilaan habang nakatanggap ng financial assistance ang kanyang pamilya. Para sa Kidlat News Update, ito si JP Adaw, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.